Binuksan ni Trump ang impyerno sa Golpo nang tumugon ng mga puwersang Amerikano sa pag-atake ng Iran at tamaan ng isla ng Kashmir sa timog Iran bilang direktang babala sa Tehran. Ngayong Miyerkules, ika-3 ng Hunyo, 2026, naganap ang pag-atake matapos subukang tamaan ng mga missile at drone ng Iran ang mga target na may kaugnayan sa mga bansang kaalyado ng Estados Unidos at nalagay rin sa panganib ang mga sibilyang sasakyang pandagat sa reyon. Sinisikap ng White House na panatilihin ang presyon ng hindi ibinibigay sa rehimeng Iranian ang kontrol sa takbo ng digmaan. Ginawang mensaheng pampulitika at militar ni Trump ang isla ng Iran. Ano ang sinusukat ng Iran? Bakit target ang Kashmir? Paano sasagot si Trump sa Kongreso? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsyong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil may ganitong video araw-araw. Pinabagsak ng puwersang Amerikano ang mga ballistic missile at drone ng Iran at inatake ang military control station sa Kashmir. Sinabi ng Central Command ng Estados Unidos na ang aksyon ay pagtatanggol sa sarili, hindi walang basihang pag-atake. 2 missile na pinaputok patungo sa Kuwait ay hindi tumama sa kanilang mga target, habang 3 missile na pinakawalan patungo sa Bahrain ay na-intercept ng depensa ng Amerika at Bahrain. Ilang sandali bago ito, 3 Iranianong drone na pandigmang pinabagsak habang sumusulong laban sa mga sibilyang marinero na dumaraan sa reyon. Hindi aksidente ang pagkakasangkot ni Kashmir sa crisis na ito dahil ang isla ay nasa sensitibong lugar malapit sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng dagat sa mundo. Alam ng rehimeng Irani ito at ginagamit ang heograpiya bilang pananakot. Ipinapakita ng pagganti sa isla ng Iran na hindi tinatanggap ng White House ang luhikan ng tigil putukan bilang panangga sa pang-uudyok. Sinubukan ng Iran na gawing lugar ng pananakot ang kapaligiran ng negosasyon. Tinanggap ng rehimen na talakayin ang ilang bahagi ng programang pangkapayapaan pero hindi normal ang takbo ng negosasyon. Sinabi ni Marco Rubio sa Kapitolyo na ang pakikipag-usap sa Iran ay hindi tulad ng pakikipag-usap sa isang mapagkakatiwalaan at predictable na bansa. Ang komunikasyon ay dumadaan sa mga tagapamagitan, karaniwang nakasulat at umaasa sa sistemang binubuo ng mga diplomat, lider ng reliyon at militar ng revolusyonaryong gwardiya. Ang pagkakahiwalay ang sentro ng krisis. Kahit may kaunting pagbubukas mula sa negosyador ng Iran, tuloy pa rin ang paggamit ng mga drone, misil at kaalyado ng militar ng rehimen para subukan ang pasensya ng Amerika. Pinipilit ni Trump ang kasunduan sa pamamagitan ng presyon. Kumikilos ang revolusyonaryong gwardya na parang kayang itulak ang tunggalian sa sukdulan, pahinain ang opinyon ng publiko sa Estados Unidos at pilitin ng Washington na tanggapin ng mahina o walang saysay na solusyon. Mahal ang maaring maging kapalit nito para sa Teheran. Bumalik si Marco Rubio sa Kongreso na may malinaw na paninindigan. May usapan pero walang bulag na tiwala. Pumayag ang Iran na talakayin ang mga nuclear na issue na dati nitong iniiwasan, ngunit wala itong kasiguraduhan sa kasunduan. Ayaw ni Trump na magbigay ng ginhawa sa mga parusa dahil lang tumigil ang Iran sa paggawa ng mga bagay na hindi naman nila dapat ginawa simula't sa pool. Ang pagganti sa Kashmir ay nangyayari sa sensitibong panahon sa Washington. Dapat pag-aralan ng mga kongresista ang resolusyon tungkol sa kapangyarihan sa digmaan. Isang pagtatangkang limitahan ang kilos ni Trump laban sa Iran nang walang pahintulot mula sa Kongreso. Tinutangkang gamitin ng mga demokratiko ang pagod sa digmaan para itali ang Pangulo habang tumutugon ng Amerika sa totoong pag-atake. Ang tanong ay kung may mga Republikano bang sasama sa pressure o maintindihan nila na ang pagbawas ng kalayaan ng White House ay maaring magpalakas sa Tehran. Diretsong tinawag ni Bill Ruiz-Waizenga na politikal na laro ang kilos na ito sa kabila ng seryosong usapin. Anya, walang may gusto ng walang katapusang digmaan. Hindi dapat iwanan ng presidente na walang kakayahang tumugon kapag may misil at drone sa himpapawid. Ang kanyang kritisismo ay tumatama sa maselang punto. Kung nilalabag ng Iran ang tigil putukan at nagbabanta sa mga kaalyado at base ng Amerika, kailangan ng Commander-in-Chief ng kalayaan para makaganti agad. Ang debate ukol sa kapangyarihan sa digmaan ay hindi nagaganap ng walang saksi. Nangyayari ito habang may pag-atake mula Iran, abala ang depensang panghimpapawid sa mga misil at nakakalat pa rin ang mga sundalong Amerikano sa rehiyong posibleng sumiklab sa maliit na pagkakamali. Gusto ni Trump ng bukas na diplomasya na may kalakip na lakas.
Kung walang lakas, maaring ituring ng Iran na kahinaan ng negosasyon at mas lalong titindi ang kanilang mga pang-uudyok kapag nakita ito ng Tehran. Tinutulungan ang sinabi ni Rubio na maprotektahan ang estratehiyang ito. Hindi siya nagbenta ng ilusyon o ng hako ng kasunduan, kundi sinabi lang na may mga palatandaan. May pakikilahok ang pinakamataas na pinuno ng Iran, ngunit mabagal, hindi direkta at nahahadlangan ito ng panloob na interes ng rehimen. Pinatitibay nito ang pananaw na hindi pwedeng umasa lang si Trump sa papel, mensahe at tagapamagitan. Nagiging parte ng negosasyon ng presyon ng militar dahil umaatras lang ang kabilang panig kapag ramdam nila ang gastos o kapalit. Kumikilos ang revolusyonaryong gwardiya sa iba't ibang antas, nagbabanta ng direkta at gumagamit ng mga kaalyado sa rehiyon. Pinipilit nila ang Israel sa pamamagitan ng Lebanon, ginugulo ang mga bansa sa Gulpo, tapos sinasabing may puwang pa sa pag-uusap. Matagal na itong dobleng kilos, pero ngayon ay kaharap na nila ang White House na hindi na madaling tumanggap ng palabas na diplomatiko. Mukhang gamit ni Trump ang estratehiyang makipagnegosasyon kung kapakipakinabang, umatake kung kailangan at huwag hayaang Iran ang magdikta sa krisis. Ang Kongreso ay nagsisilbing larangan ng panloob na tunggalian sa kwentong ito. May ilang demokratiko na gustong gamitin ang reaksyong militar laban kay Trump. May ilang Republikano na takot madamay sa matagal na digmaan. Hinahati ni Rui Huizenga ang dalawang issue, ang pag-iwas sa walang katapusang digmaan at ang pagpigil sa presidente na depensahan ng tropa at kaalyadong inaatake. Malaki ang pagkakaiba lalo na kapag ginagamit ng rehimeng Iranian ang tigil putukan para magprovoka. Kasama sa parehong paketeng pampolitika, iniharap ni Rui Huizenga ang Deport the Terrorists Act. Layunin itong bawiin ang pagkamamamayan ng mga naturalisadong nahatulan sa krimeng may kaugnayan sa terorismo at bigyang prioridad ang kanilang deportasyon. Pinalalawak ng hakbang na ito ang diskurso tungkol sa pambansang seguridad sa loob ng Estados Unidos sa parehong panahon na kinakaharap ng Washington ang Iran sa labas ng kanilang mga hangganan. Simple lang, nais ng administrasyong Trump at mga kaalyado niyang ituring ang banta ng terorismo bilang sabayang issue ng panlabas at panloob na depensa. Pinapatibay ng proyektong ito ang mensahe sa konserbatibong base. Hindi lang sa militar nagtatapos ang digmaan laban sa mga grupo at rehimeng kaaway. Sinasaklaw nito ang usapin ng hangganan, imigrasyon, pagkamamamayan, mga hukuman, intelihensya at kontrol sa mga gumagamit ng teritoryo ng Amerika laban sa mga mismong Amerikano. Diretsong sinabi ni Rui Huizenga, ang pagiging Amerikanong mamamayan ay pribilehiyo, hindi taguan ng mga nahatulan sa terorismo. Posibleng magdulot ito ng bagong banggaan sa mga demokrata sa Kongreso, kaya mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Kung lalakas ang puwersa ng digmaan dahil sa resolusyon ni Bolsonaro, posibleng malimitahan ang aksyon ni Trump laban sa Iran. Kung humina ito, may puwang pa rin ng White House para isama ang negosasyon at tugon militar. Sinisikap ni Rubio panatilihing bukas ang linyang diplomatiko pero hindi basta nagbibigay ng konsesyon. Napagtanto ng rehimen ng Iran na bawat drone na pinapadala ay pwedeng magbunga ng sagot gaya na nangyari kay Cashman. Ako si Milson Alves, isang internasyonalista. At ang layunin ko ay panatilihin kang maayos na naiinformahan gamit ang katotohanan araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa description ng video. I-like mo ang video, mag-subscribe at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.